Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Joey Tabura, Lodi CNC1, Lodi Julius Sorupia, Lodi Pukulat Master, Lodi Ryan Jen, Lodi Cristina Valmoria, Lodi Jess Sarmorf, Lodi Gregoroy Balane, Lodi Alcalif Taib, Lodi Chris Ribagorda. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-51 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita silang magkakaharap na nakaupo sa harap ng lamesa, balot ng katahimikan ang buong paligid. Walang nagsasalita, at tanging ang mahinang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. At pagkatapos seryosong nakatingin ang ating bida kay Mokyong na sinabi pa niya na mahirap bang sumagot agad? Na bahagyang tumungulang ng ulo ito ng tahimik. May kakaibang tingin ng ating bida, bahagyang napapaliit ang kanyang mga mata habang nakangiti ng pilyo kay Mokyong. Sa tonong kalmado ngunit may bahid ng pang-aasar, napahinga niyang sinabi pa na naiintindihan ko. Medyo kulang ang galing mo para sumali sa aming sekta, kaya mahirap talaga ang magdesisyon. Napabulong naman si Mokyong na kulang sa galing. Malakas na tumawa ang ating bida, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid habang sinabi pa niya, gayunpaman, ang teknik mo ay sapat na para pag-isipan. Kaya, huwag kang ma-pressure. Ha ha ha. Ang kanyang tawa ay may halong pang-aasar, na tila sinasadyang pag-aanin ang bigat ng sitwasyon habang sabay na ipinapakita ang kanyang mataas na posisyon. Napatingin naman sa gilid si Mokyong, at sa loob ng kanyang isip ay sinabi niya sa sarili, ako, na dating kabilang sa 10 pinakamalakas na mamamatay tao ng 10 kill sect, ay mababaliwala ng ganito. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumulimlim, sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng realidad na matagal na niyang iniiwasan, na ang lakas na minsang ipinagmamalaki ay tila hindi na sapat sa harap ng nilalang na kaharap niya ngayon. Malakas na namang tumawa ang ating bida na sinabi niya na galingan mo lang ng kaunti pa ang iyong mga kasanayan at magiging ayos ka rin. Iniisip kong tanggapin ka dahil nakikita ko ang iyong potensyal. Ano sa tingin mo? At pagkatapos seryosong napatingin ang ating bida sa kanya. Napatuloy na tahimik na naghihintay ng tugon ang ating bida kay Mokyong. Nag-aalangan naman na nakatingin sa kanya si Mokyong ng tahimik. Tumigim ito, at napayuko ng ulo ng bahagya na sinabi sa kanya na sa totoo lang, hindi masama ang alok, pero may pumipigil sa akin. Tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na ano yun. Sabihin mo sa akin ang problema. Tumugon sa kanya si Mokyong na yon ay na makikita ang mukha nitong nakatingin sa ating bida na sinabi na minsan akong nagkaroon ng ugnayan sa isang ina at anak. Nakangiting nakatingin naman sa kanya ang ating bida na sinabi na nakikita ko na, problema sa babae. Namula naman ang mukha ni Mokyong na may gulat sa mukhang sinabi na hindi. Hindi ganoon yun. Huwag kang basta-basta maghusga. Nakangisi siya na sinabi naman na ano ba ang sinabi ko. Haha. Seryosong sinabi pa sa kanya ng ating bida na kaya, nababagabag ka ba tungkol sa kanila? Tumugon sa kanya si Mokyong na may kwento sa likod nito. Pero oo, ganoon nga ang sitwasyon. Sinabi pa niya habang makikita ang mag-ina na ninais ko lang ang kanilang kaligtasan. Pero bakit bigla ko silang namimiss ng ganito? Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kaya, ano ang gusto mong gawin? Tumugon sa kanya si Mokyong na hindi ko sigurado. Akala ko ang ugnayang iyon ay tapos na. Napangiti ang ating bida na sinabi na puntahan mo sila. Napasabi naman si Mokyong na ano, talaga. Seryosong nakangiti ang ating bida na sinabi sa kanya na sa pagtingin sa mukha mo, tila hindi ka mapapayapa hanggat hindi mo siya nakikita, di ba? Ang hinanakit ay hindi dapat kinikimkim. Natahimik lang ito na napatungo ng ulo ng tahimik. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na gaano sa tingin mo katagal ang aabutin nito. Napatingin ito sa kanya at sinabi na anong ibig mong sabihin. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na gaano katagal bago mo siya makita at makabalik. May pawis sa mukha ito na sinabi na hindi ko pa sinabing pupunta ako. Tumayo na sila na sinabi pa ng ating bida sa kanya na gayunpaman, ayusin mong mabuti ang iyong lakad. Nang biglang inabutan siya ng napakakapal na papel na sinabi pa niya na dahil maglalakbay. Ka na rin naman, ikalat mo ito. Nakangiting lumingon ang ating bida sa kanya na sinabi pa na medyo malaki ito sa pagkakataong ito. 1,000 taels.
Hawak ang makapal na papel, napasabi naman si Mokyong na hindi niya sinabi sa akin na umalis para sa sarili kong kapakanan. At pagkatapos makikita ang islang ito, isang tao ang naglalakad na puno ng dugo ang mga paa nito at pantalon. Makikita rin ang kamay at katawan nito na naliligo sa dugo. Isang lalaking may gulat sa kanyang mga tingin ang makikita. Nakita niya ang mga tao sa nayon na nakahandusay sa lupa na naliligo sa dugo na wala ng buhay. Napangiwi ito ng bibig na napasabi na paano nangyari ito. Tumingin sa kanyang dalawang kamay na sinabi pa na ako. Ang halimaw na yun sa wakas. Nang biglang isang boses ang kanyang napakinggan sa gilid na agad na napatingin ito na sinasabi na Woon Rayang. Agad itong tumakbo papalapit dito habang sinasabi na Uncle. Agad niya itong binuhat habang sinasabi na Uncle. Maghintay ka lang sandali. Aayusin ko ito para sa iyo sa madaling panahon. Hinawakan siya nito sa kamay na sinabi na hindi, huli na ang lahat. May luha sa mga mata nitong sinabi na hindi, kaya ko itong ayusin. Sinabi naman ng uncle niya na Wuryong. Alam ko kung ano ang nasa puso mo. Napasabi na lang ito habang tumutlo ang luha na uncle. Sinabi pa ng uncle niya sa kanya na tumakas ka sa isla. Lumipad ng malaya at mabuhay ng malaya. Umiling ito na sinabi na paano ko magagawa yon. Kasama ito sa loob ko. Ang halimaw na ito, paano ko dadalhin ang bagay na ito at aalis? Muli na namang sinabi ng uncle niya na alam ko ang iniisip mo. Pero, huwag mong kikitilan ang sarili mong buhay. Ikaw ay, nang hindi na niya ito naituloy nang bigla itong nalagutan ng hininga. Umiiyak na hawak niya ang kanyang uncle habang nakatingin dito. At sinabi pa na patawad, uncle. Talagang humihingi ako ng tawad. At ilang sandali pa ay makikita na si Woon Rayang sa itaas ng bangin handang magpakamatay. Sinabi pa nito, na naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Tito. Pero, hindi ko pwedeng hayaang mabuhay ang halimaw na ito. Tumingin sa ibaba na sinabi pa na dahil pinakawalan ko ito sa mundo. Nasa akin na ang pagtatapos nito. Sinabi pa niya habang tumalon sa bangin na kailangan ko. Haharapin ko ang nilalang na ito. At ilang sandali pa ay makikita ang mga bakas ng dugo nito sa mga bato habang nahuhulog mula sa itaas. At pagkatapos makikita itong bumagsak sa tubig at agad na lumubog. Na makikita sa ibabaw ng tubig ang kanyang dugo. Makikita ang kanilang prangkahan na may nagsasalita na tingnan niyo ako. Ha, mamangha kayo sa aking nakakasilaw na galing. Dagdag pa ni Jokwool na hindi ba ka mangha-mangha? Wala ka bang sasabihing nakakaantig? Winasiwas lang ni Manchon ang kanyang espada sa unahan at ang mga usok ay naglabasan sa lakas ng hangin gawa ng espada niya. Na nakatingin sa kanya si Jokwool habang sinasabi na hayagan ba akong binabaliwala ng lalaking ito? At pagkatapos ay muli na namang winasiwas ang kanyang espada sa kanyang harapan. Tumulo ang pawis ni Jokwool sa noo at sinabi sa kanyang isip na sa paanong paraan, kapag siya ang gumagawa, mukhang cool, hindi ba? Sinabi pa niya sa isip habang pinatigas ang kanyang mga kamay sa harap ng malaking bato na subukan ko rin kaya. At ilang sandali pa ay makikita ang malaking bato ay unti-unting umaangat sa hangin. Inilapit niya ito sa kanya habang sinasabi na hahaha. Ano sa tingin mo? Para maglabas ng lakas, kailangan ng ganitong antas. Hindi ba nakakahiya na halos makabuhat lang ng ilang bato? Pero hindi siya pinapansin ni Manchon na patuloy lang na winawasiwas ang espada. Na napasigaw si Jokwool na hey. Alam kong nagpapanggap kang hindi nakakakita. Nang makikita naman ito ni Mong Hayan napasabi siya na may gulat sa mukha na ano ito. Bakit lumulutang ang mga bato sa langit? Malakas namang tumatawa si Jokwool habang buhat ang malaking batong sinasabi na hahaha. Paano yan? Matakot kayo sa aking hindi ka pani-pani walang lakas. Napaliit naman ng mata si Mong Hayan na sinabi niya sa kanyang sarili na isang mangmang na nagpapakitang gilas ng kanyang lakas. Bigla namang nagulat sila na napatingin sa gilid. Napadpad pala sa kanilang lugar si Woon Rayang na nagulat nang makita niya si Jokwool na buhat ang malaking bato na napasabi pa ito na pakiusap. Tumigil ka. Naglakad papunta sa kanila si Woon Rayang habang may gulat sa mukha si Jokwool na sinabi na anong mayroon sa lalaking iyon. Dagdag pa ni Mong Hayan na sino siya. Na agad na tumakbo ito papunta sa kanila na may namumutang mukha at ang dalawang kamay ay nasa unahan niya. Nagulat sila sa lalaki nang mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Agad na niyakap niya si Jokwool at sinabi na tulungan niyo ako. May nagtatakang mukha naman si Jokwool na sinabi niya na ano itong nilalang na ito.
Sa lakas ng pagkakayakap sa kanya na wala ang kontrol niya sa bato, na ikinalaki naman ng mata ni Mong Hayan na napanganganang makita niya na matatabunan sila ng napakalaking bato. At ilang sandali pa ay malakas na bumagsak ang malaking bato sa lupa na agad na napaatras ng bahagya si Mong Hayan. Isang malakas at nakakabinging dagandong ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang malaking bato sa lupa, na nagpaalog sa paligid at nagpalipad ng alikabok. Makikita ang mukha ni Mong Hayan na may nag-aalalang mukha na nakatingin sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang 51 kabanata. Ika-52 kabanata. Sa pagpapatuloy, nakatingin si Mong Hayan sa batong malaking dumagan sa dalawa, na makikita ang mukha niyang may hindi makapaniwalang may pawis sa pisngi. Natahimik lang naman si Manchon na napatingin dito. Dumating ang ating bida habang sinasabi niya na ano ang nangyayari. Bakit ang gulo? Tumugon si Mong Hayan sa kanya habang napatingin na yun lang ay dahil. Nang biglang umaalog ang malaking bato. Inaangat pala ito ni Jokwol ng buong lakas niya habang sinisigaw na ano bang mayroon sa baliw na ito? Tumugon naman sa kanya si Woon Ryang na paumanhin. Hindi yon sinasadya. Naiinis namang itinikom ng mahigpit ang kamao ni Jokwol na sinigaw nito kay Woon Ryang na sinadya man o hindi. Na napatigil siya nang makita niya ang ating bida na agad na napalaki ng matang sinabi sa kanyang isip na buwisit, paano nangyari ito? Tumayo si Woon Ryang na agad na iniyuko ang ulong sinabi kay Jokwol na malapit na sana nating magising ang Dark Black Dragon, pero salamat sa proteksyon niyo. Naiwasan ang isang mapanganib na sitwasyon. Salamat. May pagtataka naman sa mukha ni Jokwol na sinabi niya na ano bang pinagsasabi mo? Sinabi naman ng ating bida sa kanya na sino ka ba? Bakit ka napunta rito? Ipinakita niya ang papel na ginawa nila na sinabi pa nito na ang pangalan ko ay Dan Woon Ryang. Napunta ako rito matapos makita ito. Masayang sinabi naman ni Jokwol na napunta ka ba para maging disipulo? Dapat sinabi mo yan ng mas maaga. Napatingin naman sa kanya si Woon Ryang na sinabi na hindi. Pumunta ako para humiling ng isang gawain. May madilim na ekspresyon ng mukha si Jokwol na naiinis na sinabi sa kanyang sarili na buwisit, maayos na sana ang lahat. Sinabi naman ni Lady Song gayon sa kanya na anong uri ng kahilingan. Ang gusto mong ipagawa sa greatest request in the world? Tumugon nito na ito ay, na makikita ang mukha niyang seryosong sinabi pa na pakiusap, patayin niyo ako. May gulat sa mga mukha nila nang marinig nila ang sinabi ni Woon Ryang. Na napasabi pa sa kanya si Lady Song gayon na bakit? Dagdag pang sinabi ng ating bida sa kanya na gusto mong patayin ka namin? Naalala ni Woon Ryang ito na sinabi sa kanila na ang aking ina ay nagdusa sa isang sakit na walang lunas. Kahit ang aking ama, isang doktor na napakagaling na itinuturing na parang Diyos, ay hindi makahanap ng lunas para sa bihirang sakit na ito. Walang pagod na naghanap ang aking ama ng lunas sa anumang paraan, araw at gabi. Pero sa huli, hindi niya ito nailigtas. Dahil sa hindi malampasang pighati at pagkakasala, pumanaw ang aking ama sandali matapos ang aking ina. Naiwan ng mag-isa, inilaan ko ang aking sarili sa pagmaster at pagsasaliksik sa sining ng medisina na iniwan ng aking ama. Ito ang sarili kong paraan para takasan ang mga pagsubok na aking hinarap. Pero wala akong mapagsubukan ng aking pananaliksik. Kaya, nagpasya akong gamitin ang aking sarili bilang kasangkapan para sa eksperimento. At pagkatapos, ininom ko ito ng walang pag-aalinlangan. At matapos niyang inumin yun makikita ang kanyang kamay na lumaki at naglalabasan ang mga ugat. Masaya pa niyang sinabi habang nakatingin sa kanyang kamay na tagumpay. Ito ay isang tagumpay. Akala ko ang gamot ay para palakasin ang mahihinang kalamnan at muling buuin ang mga marupok na Meridians. Pero, ang gamot ay lumampas sa lahat ng aking inaasahan. Makikita na tila naging si Hulk siya na sinabi pa niya sa kwento na ako, na dati ay itinatanggi ang aking mga pagkakamali, ay sa wakas ay kailangang harapin ang katotohanan. Sa isang napakakilabot na paraan, sinubukan ko ang lahat ng posibleng paraan para patayin ang halimaw sa loob ko, pero lahat ng iyon ay hindi nagtagumpay kahit na ako ay tumalon sa mataas na bangin. Na seryosong napasabi naman ng ating bida sa kanya na nabigo ka? Tumugon ito sa kanya na oo. Sinubukan ko ang lason, kahit ang saksakin ng sarili kong puso gamit ang espada, pero sa huli, hindi ko napatay ang Dark Black Dragon sa loob ko.
Sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang Dark Black Dragon. Natumugon siya na yon ang pangalang ibinigay ko sa sarili ko. Ang halimaw sa loob ko. Iyan ang Dark Black Dragon. Sinabi naman sa kanya ni Mong Hayan na kailan lumalabas itong Dark Black Dragon na ito. Yumugon ito sa kanya na lumalabas ito kapag masyado akong nasa sabik, umiinom ng alak, o nararamdamang nasa panganib ang buhay ko. May hindi naniniwalang mukha si Jokwol na nakadila pang sinabi na sinasabi mong hindi nanganib ang buhay mo kanina lang. Napalingon ng tingin ito sa kanya na sinabi na oo. Alam kong nandoon kayo para protektahan ako. Naiinis namang sinabi sa kanya ni Jokwol na kailan pa. Na sumagot sa kanya si Woon Rayang na Iyon ang naramdaman ng Dark Black Dragon. Pinatigas niya ang kanyang kamao na hinawakan ang braso na sinabi ni Jokwol na bueno, kung iyon ang hiling mo. Tatanggapin ko ang gawaing ito. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na huwag kang masyadong magmadali. Nanlumo si Jokwol na sinabi niya na oo. Sinabi pa ni Woon Rayang sa ating bida na kailangan mong maniwala sa akin. Walang kahit isang kasinungalingan sa sinasabi ko. Na seryosong nakatingin sa kanya ang ating bida. At pagkatapos sinabi niya na hindi ako naniniwala sa iyo. Wala lang malinaw na dahilan para patayin ka. Napalaki ito ng mata na sinabi sa kanya na ang dahilan ay malinaw. Ang pananatili kong buhay ay maglalagay sa inyong lahat sa panganib. Nagtatakang napasabi naman ng ating bida sa kanya na malalagay kami sa panganib. Muli na naman na napangiwi ng mukha si Jokwol na sinabi niya na nagiging masyado siyang mayabang. Abot langit na, hindi ba? Tumingin ang ating bida sa kanya na sinabi na eksakto. Kailangan lang niya ng kaunting pampagising sa katotohanan mula sa iyo. May demonyong ngisi si Jokwol nang marinig niya ito at agad na sinabi sa kanya na Siyempre, sisiguraduhin kong matitikman niya ang pait ng mundong ito. Hawak ang kanyang panggarote lumiliwanag ng pulaang. Kanyang mata habang papalapit kay Woon Rayang na sinasabi pa na handa ka na ba? Seryosong tumugon ito sa kanya na pabagsakin mo ako gamit ang lahat ng iyong lakas sa isang bagsakan lang. Kung hindi, may mangyayaring hindi ka panipaniwala. Naiinis na muling sinabi sa kanya ni Jokwol na ang daldal ng lalaking ito. Akala mo ba nagbibiro ako, ha? Tumugon sa kanya si Woon Rayang na taos-puso akong umaasa na mapapatay mo ako. Nilagyan ng enerhiya ang kanyang panggarote na tumalon papunta kay Woon Rayang habang sinisigaw na ang lalaking ito. Hanggang sa huli ay naging tanga. Isang malakas na paghampas ng panggarote ang ibinigay niya kay Woon Rayang, at makikita ang dugo nito na tumalsik sa hangin. At pagkatapos, malakas na bumagsak sa lupa si Woon Rayang, tumilapon palayo ang kanyang katawan habang makikita ang dugo na muling tumatalsik sa hangin. Ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw, kasabay ng pagkalat ng alikabok at katahimikan na biglang bumalat sa paligid. Nakapikit pang winasiwas ni Jokwol ang kanyang panggarote na sinabi na napakadaldal para sa isang taong walang kwenta. Makikita ang mga mukha nila na napalaki ng mga mata na may hindi makapaniwala. Sinabi pa ni Jokwol na tila may nakita silang tatlo sa likuran niya na bakit kayo nagkakaganyan. Hindi naman kayo biglang nagulat sa lakas ko, di ba? Nakita pala nila ang pagbabagong anyo ni Woon Rayang na lumaki na may lumiliwanag na pulang mata, na napasabi pa si Jokwol sa kanyang sarili na nakataas ang isang kilay na ano ito. Itong nakakabagabag na enerhiya, at may gulat sa kanyang mukha na napalaki ng mata nang lumingon siya sa likod. Nagulat siya nang makita niya ang isang napakalaking halimaw na Blue Hulk. Napasigaw pa siya na ano ba ito? At pagkatapos ay agad na nagpakawala ng isang napakalakas na suntok ang Blue Hulk patungo sa kanya. Sinalubong naman niya ito sa isang iglap, itinapat ang kanyang braso upang harangin ang atake, habang pilit na tinitiis ang dambuhalang lakas na bumagsak sa kanya. Ang impact ay nagdulot ng malakas na dagendong, at ramdam sa buong katawan ang puwersang halos magpatamba sa kanya. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nakakunot ang noo at nanginginig ang braso, determinadong hindi basta-basta padadala sa lakas ng kalaban. Makikita na ang kanyang mga paa ay halos lumubog na sa sahig dahil sa tindi ng puwersang kanyang sinalo. Ang lupa sa ilalim niya ay bahagyang nagbitak, at ang alikabok ay umangat sa paligid, malinaw na patunay kung gaano kabagsik ang suntok na kanyang hinarang. Nakatingin si Jokwol sa kanya habang may nakangiwing mukha, at nasabi niya sa kanyang isipan, "Oh, napakatindi ng atakeng yun. Muntik nang mabali ang braso ko." Ang kirot ay ramdam hanggang balikat.
Ngunit hindi siya tinigilan ng Blue Hulk sa sunod-sunod na pagsuntok, dahilan upang mapa-atres si Jokul at mapasigaw, "Ah! Teka lang, baliw ka." Bawat suntok ay may dalang napakalakas na puwersa na yumanig sa kanyang katawan, at sa bawat salo niya ay lalo pang tumitindi ang sakit sa kanyang mga braso. Habang patuloy niyang hinaharang ang mga suntok ng Blue Hulk, nasabi niya sa kanyang isipan na buwisit, mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Sa ganitong bilis, ngunit hindi na niya naituloy ang iniisip. Nang biglang mabilis na itinutok ni Manchon ang kanyang espada patungo rito, ang kanyang mga mata ay malamig at determinado. Ngunit ang kanyang espada ay dumulas lamang sa balat ng Blue Hulk, na para bang tumama sa bakal imbes na laman. Napadilat si Manchon sa matinding gulat, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. May gulat sa kanilang mga mukha na napasabi si Mong Hayan na tumalbog ang espada. Dagdag pa ng ating bida na may suot ba siyang baluti? Agad namang bumaling ang Blue Hulk kay Manchon at walang pag-aalinlangang pinakawala ng isang malakas na suntok. Sa isang iglap, nagawa ni Manchon na umiwas, bahagyang gumilid ang kanyang katawan habang dumaan ang kamao ng kalaban sa mismong harapan niya. Muli na namang sumubok si Manchon na tusukin ng Blue Hulk, ang talam ng kanyang espada ay kumikislap sa liwanag, nagbabadya ng mabilis at matalim na atake. Bawat galaw niya ay eksakto at puno ng determinasyon, habang ang mata niya ay nakatutok sa bawat galaw ng kalaban, naghahanap ng tamang pagkakataon upang tamaan ang mahina nitong bahagi. Nagtagumpay si Manchon na itusok ang kanyang espada sa katawan ng Blue Hulk, at sa isang iglap, naramdaman ang matinding puwersa at bigat ng tama. Masayang napasabi naman si Mong Hayan nang makita ito at nasabi na hindi ito baluti. Napasabi rin ng ating bida na mabuti naman. Ngunit nagulat si Manchon nang hindi niya mahugat ang espada sa katawan ng Blue Hulk. Ang talam ay tila nakabaon sa matibay na balat o kalamnan ng kalaban, at sa bawat pagsubok niyang hilahin, ramdam niya ang matinding resistensya. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla, na napasabi pa sa kanyang isip na hindi ito matanggal. At pagkatapos, isang malakas na suntok sa mukha ang tumama sa kanya, na nagdulot ng biglaang pagyugyug sa kanyang ulo at katawan. Ramdam ang puwersa nito sa bawat hibla ng kanyang mukha. At dito na po nagtatapos ang ika-52 kabanata.